Hello guys, good day. And sa araw na to, i-share ko sa inyo kung paano gamitin yung Tecarta. Pero ngayon, nasa PC ako. But then, same lang din naman yung mga function, tsaka yung mga pinipindot sa mobile phone. Kaya, wala naman masyadong problema. So, ayan, let's start. Bale, after mong ma-download yung Tecarta sa Play Store, and then kapag in-open mo siya, kailangan mong mag-sign in, and then ayun, sign in mo yung account ng church natin. And then after nun, okay, then click mo yung tatlong dot sa upper right side. Okay, then punta ka sa dito sa store, then punta ka sa purchase, eto dito, and then ito yung mga book na nabili na ng church natin. And then ang gagawin lang natin ay pindutin isa-isa and then download. Okay, since nasa PC ako, nakalagay add to cart, pero kapag nasa mobile phone ka, download yung nakalagay dito. Okay, then click mo lang download, then back, tapos click ulit download, then back, click download, back. Okay, bale lahat ng mga to ay kailangan nating i-download. Okay, pero if ever na puno yung phone natin, okay, naglagay na ako ng parang image dito sa screen. Okay, lahat ng may mga asterisk na study Bible ay yung pwede mong i-download, okay, para malesen na lang yung space ng phone mo. And then yung sa translation naman, hindi ko na siya nilagyan ng asterisk since nakadepende naman sa'yo, okay, kung paano mo or kung ano yung gagamitin mong translation. Okay, since iba-iba naman tayo ng taste pagdating sa translation. Okay, but then ay nga, bale yung nandyan sa screen ninyo, nakalagay dyan translation, nakalagay formal equivalence, functional, and then paraphrase. Okay, so i-explain ko lang yung mga yan saglit. Bale sa Bible kasi, okay, parang may tatlong kind ng translation. Okay, una yung formal equivalence, which means word for word, or faithfulness na tinatawag. Ibig sabihin nito, yung under sa mga formal equivalence, like yung ESV, King James Version, and etc. Okay, sila yung mga translation or mga version ng translation or version ng Bible na kung saan faithful sila sa original language, which is yung Hebrew, Greek, and Aramaic. Okay, and then pagdating naman sa functional equivalence, ito naman yung mas pinapaigting yung readability ng mga words. Okay, and then pagdating naman sa paraphrase, parang ito na yung pinakamababaw. Okay, parang nire-retell na lang and then mas nauunawaan. Kaya nga, for example, parang if tayo mag-share tayo ng word of God sa mga bata, okay, parang syempre hindi naman natin gagamitin yung King James Version sa kanila kasi sobrang lalim nun para sa kanila. So tayo, pwede nating gamitin yung paraphrase, which is ayun nga, sobrang dali niyang maintindihan, and then pwede nating ma-share sa mga bata yun gamit yung translation na yun. Okay, like yung NLT, yung The Message, or yung isa, okay, The Passion translation, pwede nating gamitin yon, okay, para mas maunawaan nila. And ayun nga, then yung isang purpose kasi nito, yung sa tatlong parang kind ng translation na to, meron silang mga pros and cons. For example, sa paraphrase, parang kapag too much yung pag-translate ng isang word into English, okay, kapag sobrang pinababaw, parang hindi na siya nagiging faithful sa mismong original na language nito, which is yung Greek, Hebrew, and Aramaic. Kaya
ayun, it's very important na alamin natin, okay. And then maunawaan natin na merong mga pros and cons since wala talagang perfect translation pagdating sa um pagdating sa Bible. Okay. So ayun, parang pinaka kailangan lang natin maunawaan na parang hangga't kaya natin na parang maghanap or parang basahin yung iba't ibang translation, mas better siya. Okay, wag lang tayo mag-stick sa isang translation. So ito yung pinaka best example natin. Okay, since baba muna natin siya. Tayo sa Bible. Okay, so bibigyan ko lang kayo ng isang example nito. Like dito, try natin sa Deuteronomy 32 verses 8. Yan. So bale ang gamit kong translation dito ay ESV. Ito, nakalagay siya dito sa taas. Ngayon, try nating mag-add ng isa pang translation. Add view, then purchase. Lagi kayong pupunta sa purchase. Then try natin yung NIV. Okay na version. Okay, ito. Yan. So, ayan, kung makikita natin, 'di ba, na sabi dito sa ESV, when the Most High gave to the nations their inheritance, when he divided mankind, he fixed the borders of the peoples according to the number of the sons of God. Okay, yung word natin dito is sons of God. Pero pagdating naman dito sa NIV, ang nangyari, sons of Israel. Okay, ibig sabihin parang, so alin dito yung parang totoo. Okay, so ito yung pinaka parang kailangan talaga nating maunawaan na kailangan nating mag-read talaga ng ng context ng Bible, and then i-understand yung mismong concept na nakapaloob dito. Like since Deuteronomy 32 to, okay, so ito yung time na wala pa namang Israel nung time na to, kasi ito yung time na sabi nga sa verse 9 for the Lord's portion is his people, Jacob his allotted inheritance. Ito yung time na pipiliin or pinili pa lang ni Yahweh si Jacob bilang allotted inheritance niya. So yung context na parang he divided the borders according to the sons of Israel ay parang ligwak tayo doon. Kaya yung tamang or yung good translation natin dito is yung sons of God, which is yung mga supernatural beings ni God. Okay, or yung mga divine council ni God. Okay, parang pinagkaloob ni God yung 70 nations, okay, sa mga sons of God, sa kanyang mga divine council. Okay, and then yung pinili ni Lord is of course si Jacob. Then the rest ng mga nation ay pinagkatiwala na ni God sa mga divine council. Okay, and ayun yung isang purpose kung bakit natin talagang kailangan na magkaroon ng iba't ibang translation sa Bible. But then ayun nga, kung makikita naman natin, 'di ba, merong asterisk dito and then dito. Sa asterisk dito sa ESV, kapag clinic mo yan, okay, nakalagay dyan sons of Israel. Okay, and then dito naman sa NIV, kapag clinic natin yung asterisk, nakalagay dyan yung sons of God. Ibig sabihin, yung asterisk na yan ay parang footnote lang, like yung parang kinoconsider sa ibang translation. Okay, and then ayun yung isang parang way kung bakit mahalaga na kung hanggat maaari maraming translation kaya natin basahin natin or gawin natin. Okay, so ayun yun, close ko na to. And isang bagay pa na parang sasabay ko na lang din dito, na if ever na may makita ko yung mga underline, like ito, yung the rock, his work, diba yung the merong underline, and then yung his work, yung his merong underline dyan. Okay, then if clinic natin yung the, okay, parang pupunta siya sa cross-reference, iba't ibang passages. Parang ang nangyayari, nagkakaroon ng telegraphing. Okay,
And isa mga example ng asterisk, okay, if pupunta tayo sa Job chapter 1. Then sa verse 6, okay, if clinic natin yung asterisk sa tabi ng Satan, okay, then pupunta siya sa mismong ibig sabihin sa Hebrew. Okay, ibig sabihin means the accuser or the adversary. Kasi kumikita natin, if ita-translate natin to sa Hebrew, meron siyang ha, which means the. Okay, ibig sabihin, ang point netong parang Satan dito, siya yung accuser or adversary. Ibig sabihin, parang role siya, tinitingnan natin siya as a role, okay, kesa sa personal name. So, ayun yung isang bagay na kailangan nating ma-understand. And then, lahat ng mga may underline dyan, okay, magte-telegraph yan sa iba't ibang verses, which is yung, of course, yung cross-references niya. Okay? So, isa pang gusto ko lang din i-share sa inyo ay if mag-ever na okay, parang ayan, kumaga sa screen natin, di ba, may nakalagay dyan yung study Bible. Ayun yung mga list ng mga binili natin. Dito siya makikita. Okay. Click natin yung tatlong dot, then store, then purchased. Okay. Nilagay ko na dyan lahat. Okay. Translation, study Bible, commentary, word study, and then yung personality profiles. Okay. Ito lang din lahat yan. Dito natin makikita sa purchased. Okay. So, kung makikita natin bawat isang study Bible, okay, iba-iba ng features na nakapaloob dyan. Okay, parang sa isang study Bible, meron doon na walang features sa isa. Okay, for example, paano ba natin papalitan yung, or paano ba tayo pipili ng study Bible? Kapag pipili tayo ng study Bible, kiklik natin tong nasa gitna lagi. Okay, 'di ba? Yung Job 1, ayun yung Bible verse, and then katabi niya, ito yung parang title, okay, or parang acronym ng book, like ESV, ibig sabihin yan, ESV Study Bible. Okay, parang ganun yung nangyayari dito. Okay, kaya if ever maghanap tayo ng study Bible, i-click lang natin lagi yung nasa gitna. After mong maklik, okay, then pupunta lagi tayo sa purchase. Pwede naman sa translation or study Bible kasi di naman natin nabili lahat. So, parang mahirapan ka pa hanapin kung alin dyan. Kaysa kapag pumunta tayo sa purchase, dito na lahat o hindi na tayo malilito. Kasi andyan naman yung list na binigay ko kung saan siya belong. Okay, for example, yung kapag nilagay mo yung cultural background, of course, belong siya sa study Bible kasi andyan na nga yung list. Okay, so, ito yung sinasabi ko kanina, ever na pupunta tayo sa life application. Okay, and then, ito yung mga features na meron itong life application. Kapag pinindot mo yung resources, okay, ito yung mga features na meron siya. Merong plans, maps, chart and diagram, personality profile, and etc. Okay, ngayon kapag pinalitan natin itong life application study Bible ng ibang study Bible, purchase ulit, then play natin yung cultural background. Okay, then go ulit sa resources. Kung makikita natin, wala na yung personality profile. Ibig sabihin nito, bawat study Bible na nakalagay dyan sa gilid, nilagay ko na dyan yung list, bawat isa dyan may kanya-kanyang features na nakatalaga dyan. Okay, ganun yung parang mismong concept, kaya wag po tayong malilito. Okay, and then, ayun nga, if pipindutin naman natin tong book intro, okay, bawat study Bible dyan na mga list, merong book intro yan. Ibig sabihin ng book intro, ito yung pinaka overview ng mismong book. Sample, Book of Job. Ito yung pinaka overview niya. Parang kailangan mo lang basahin. Okay, and then if ever na parang ayaw nating basahin yung overview ng book ng Job, okay, pwede tayong manood sa sa Bible Project. Okay, so sa YouTube then Bible Project, lagay mo lang Book of Job, then panoorin mo lang, same lang din naman. So dito mas pinapaliwanag lang talaga dito, and sa ibang entry ng study Bible, yun ang tawag kasi sa mga parang book intro, then mga resources,
Then explanation niya sa gilid. Okay, ang tawag kasi dyan is entry. Okay, parang kunyari sa Job chapter 6, okay, ito yung entry ng, alam mo yun, ng Cultural Background Study Bible. Ito yung entry niya, or ito yung paliwanag, ito yung explanation niya. Then kapag papalitan naman natin, okay, palitan natin ng ibang, alam mo yun, ibang study Bible, okay, then verse 6, then ito naman yung magiging entry niya. Okay, parang ito yung sarili niyang comment ng NLT Study Bible na hindi na Cultural Background Study Bible. Okay, so ganun yung nangyayari. And gaya yung sinabi ko, nag-iiba yung mga features, nag-iiba yung mga laman, depende sa study Bible na gagamitin natin. Example ito, book introduction, okay, parang ito yung summary ng libro ng Job. Okay, then pwede mong basahin, okay, kahit yung parang summary na lang, or ayan, parang literary characteristic and so on. But then nga, if ever na ayaw mong magbasa, pwede kang manood ng introduction sa or parang overview sa Bible Project sa YouTube. Okay, parang ang pinaka point lang or ang pinaka goal na kailangan natin gawin muna ay i-zoom out. Okay, parang bago tayo pumunta sa mismong verse, like dito, okay, parang bago tayo pumunta sa verse na to, parang kailangan mo talaga muna mag-zoom out bago tayo mag-zoom in. Okay, and then dito naman, 'di ba? Kung itong nasa pinakagilid, itong Job 1, ito yung Bible verse, then itong nasa gitna, ito yung study Bible, commentary, okay, and so on. Then itong nasa pinaka dulo, okay, ito naman yung translation na pwede mong baguhin. Okay, so punta ka lang din, same lang yung concept, purchased. Then pumili ka ng ng study Bible na gusto mo. Okay, na angkop sa'yo. Okay, and then kapag click mo tong arrow and then add view, okay, sa mobile phone, bale magdadalawang screen yan. Since nasa PC ako, ang nangyayari parang nagiging malawak. Okay, for example, ganyan, 'di ba, parang nagiging malawak. Pero kapag pinindot mo to tapos nag-add view ka, okay, then purchase, tapos mag-add ka, mangyayari parang nahati siya sa baba. Okay, ang pinagkaiba lang, yung akin napunta sa gilid, then sa mobile phone nasa baba lang siya. Okay, pero ayun, close mo lang din, and then parang mas ako kapag naka mobile phone, mas better na wag ka na mag-add view, kundi ito na mismo, nasa gilid na yung bawat explanation. Okay, verse 1, click mo na lang, verse 2, okay, verse 5. Pwede rin naman na punta ka sa verse 6, then after mong i-click ang isa, punta ka sa explore. Okay, yan, and then ayan, may iba't ibang explanation dyan na pwede mo na agad puntahan. Okay, example, diretso ka na sa ESV, click mo lang. Okay, then ito yung parang explanation niya sa ESV or entry ng study Bible, ESV study Bible. Ito yung entry niya sa verse 6. Okay, so yung isa pang parang gusto kong i-share sa inyo is pagdating mo sa purchased, okay, meron tayong study Bible, then commentary. Yung commentary lang na meron tayo is itong Moody. Okay, so ang pinagkaiba ng study Bible sa commentary, yung study Bible, short lang yung explanation or yung notes na nilalagay or yung entry nila. Napaka short lang sa bawat verse, sa bawat passages, sa bawat verses. Pero kapag nasa commentary ka, sobrang haba. Okay, medyo mahaba yung mga entry nila. Like ito sa verse 6, okay, kung titingnan natin, medyo talagang mahaba siya hanggang dito, and minsan kasi pinagsasama na nila. So pinagkaiba study Bible, short then precise. Okay, then ayun yung sa study Bible. Kapag commentary naman, ini-elaborate pa nila yung bawat
entry na nilalagay nila. Okay, and then balik tayo lagi sa purchase. Okay, then ayun nga, gusto mo since commentary siya mahaba, hindi na pwedeng magkasya yung ano, di ba? Ay, pagdating na naman sa commentary, parang nasaan yung Bible verse mo, or nasaan yung parang verses mo, like sa Job 1 verse 1, ano yung sinasabi doon. Siguro kapag nandito na tayo sa point ng commentary, click mo na lang yung 1. Okay, 1:1, then lalabas na dito yung sinasabi or nakasaad doon sa mismong Bible passage na yun. Okay, ganun din, same lang din sa ano. Okay, like dito verse chapter 1 verse 2 to 3. Okay, andito na. Pagdating lang naman sa ano, commentary, since sobrang haba nga, pero kung ikaw gusto mo talagang parang ilagay, then click mo lang yung arrow down, tapos add view ka na lang talaga, purchase, tapos pili ka ng study Bible mo or ng translation mo, like parang ganito yung mangyayari. Okay, kusa naman na siyang bababa dyan. Ganun din sa phone, kusa na naman ding bababa. Ganun yung nangyayari. And then ayun nga, kapag dating naman sa word study, okay, meron tayo ditong yung Strong's concordance with NASB. Okay, click yung ito, then purchase, tapos hanapin natin yung Strong's concordance ito with NASB. Okay, ang nangyari naman dito ay pwede tayong lahat ng naka-underline dito pwede nating i-click. Parang ito yung nagsisilbing concordance or parang mini dictionary natin, parang ganun, since may mga definition din. Okay, like ito ba, pag click mo tong Satan, then ito yung way niya or kung paano siya i-spell sa Hebrew and so on. Then meron din siya ditong mga mga definition. Okay, mga term. Okay, word study, ibig sabihin kada isang word pwede mo siyang i-click. Okay, and then meron kang parang mini na definition or term dyan. So pwede mong gamitin itong itong Strong's concordance with NASB, okay, or KJV, same lang naman, pinagkaiba lang is yung translation. Okay, and then pwede rin natin gamitin yung KJV. Okay, eto KJV Word Study Bible. Pag click mo yan, punta ka sa resources, then punta ka sa word index. Yan, so parang katulad siya ng Strong's Concordance, pero eto dito parang mas nadadagdagan tayo ng idea, nadadagdagan tayo ng ng entry, ng kaalaman pa. Kasi since ilang taon yung pagitan simula nilikha yung mundo hanggang pagdating sa atin, nag-iiba yung culture, nag-iiba yung pangunawa, okay, nag-iiba yung parang definition sa atin ngayon. Kaya mas maganda na marami talaga tayong ginagamit na parang concordance or dictionary para mas maunawaan natin, okay, yung mga sinasabi sa sa Bible. So ayun, try natin itong mercy, itong Elios, then click mo ito. Yan, then ito yung definition ng Elios. Okay, so ito yung definition niya. Parang dito, di ba, parang mas nadagdagan ng mga mga bagay-bagay kaysa doon sa kanina. Then isa pang way para makita natin or saan pa tayo pwede makita ng mga word study or parang mini dictionary natin kung tatawagin, dito sa CSB, Study Bible for Women, then resources. Okay, pupunta ka resources, tapos word studies, diba? So ito, mas nadadagdagan yung natin, understanding sa mga text. Then pwede ka rin pumunta sa NIV first century.
Okay, click natin tong gitna, purchase. Okay, ito, first century study Bible. Then resources, then word study. Ayan, yun yung mga term, parang mini dictionary na pwede rin nating makuha yung definition. Okay, 'di ba? Parang ang dami nating marami tayong resources. Okay. So, ayan, yung mga definition. Then, meron din tayong tinatawag na personality profile. Okay, ganun pa rin. Gitna, then purchase. Nakita natin yung sa life applications, resources. Okay, to personality profile. Tapos, if ever na gusto mong makita or parang hinahanap mo kung sino yung taong to, for example, sino ba si Lazarus. Okay, ito yung parang nagde-describe sa kanya sa Bible. Okay, meron ng strength, notable fact, lesson from his life, vital statistics, and so on. Okay, dito natin makikita yan sa life application study Bible, purchase. Then sa CSB naman, more about sa kababaihan to, resources, then character profile. Okay, mostly na mga dito, mga babae. Okay, like si Esther. Okay, parang ano yung concept ng life niya, or ano yung life niya. Okay, sa Bible. Then yung last natin yung sa NLT purchase, then NLT study Bible. Okay, resources. Then go ka sa profile. Okay, ayan, like si David. Sino ba si David? Okay, ito yung mga verses na parang parang nag cross reference sa kanya, parang nabanggit siya or something, na mga ganun. Parang ito yung story ng life niya, ganun. Okay, so ganun gamitin yung sa Bible. Okay, basta lagi lang natin tatandaan, book introduction tayo lagi. Depende sa kung saan ka mas sanay, saan mas madali para sa'yo. Then ayun nga, zoom out muna bago tayo lagi mag-zoom in. Okay, so ganun gamitin yung Tekarta. Then for example, click tayo sa home. Itong home tab naman sa Tekarta natin, okay, parang ito yung pinaka interface ng Tekarta. Everyday naglalagay yung Tekarta ng verses. Kunwari, ngayon March 7 ngayon, 'di ba? Then kinabukasan March 8, mag-iiba na naman yung verses diyan. Parang ayun nakalagay daily Bible verses. Then meron ding touch point. Then daily devotion. Okay, parang ito yung pinaka main interface nila. Then sa Bible, yan, na-explain ko naman na to. Okay, so and resources, then marami pa kayong pwedeng makita dyan. Meron mga maps. Okay, yan, mga ganito. Yan. So, meron din mga parang artifacts dito sa cultural background, resources, then illustration. Okay, parang mga ganong bagay, like eto, diba, parang may mga ganyan. Then ganun, laging tatanda na bawat study Bible na nandyan may iba't ibang features, kaya kayo na lang mag-aral noon. Then sa touch point naman, parang isa tong feature ng Tekarta na pwede mong like for example, ano ba yung faith. Okay, then click mo to. Parang may mga Q&A. Okay, parang ano yung definition ng faith. So ito naman, definition na to ayon lang sa Tekarta. Okay, labas dito yung sa mga study Bible. Kaya mas better pa rin na tingnan mo pa rin doon sa study Bible, sa mga study Bible doon kanina, yung mga entry nila. Okay, wag lang iisa lagi yung basihan natin, kundi mas maganda na mas marami, mas maganda, kasi mas na-understand talaga natin yung concept. Okay, ganun siya gamitin. Then sa plan naman, okay, discover, click nyo yung discover. Then pwede ka mag daily devotion dito if wala pang daily devotional. Okay, pwede mo tong click.
Yan, tapos March 7 ngayon, ito yung devotion mo. March 8 ito, March 9 ito, March 10, 11 ito, ganun. Tapos ayun lang, create plan mo. Okay, then ayun, start mo lang. For example, then ito yung parang topic mo ngayon. Okay, parang reread mo lang. Then if ever na pupunta ka man sa mga Bible verses like sa Romans 12, okay, pupunta naman na siya dito din. Kaya wala namang problema. Then parang gusto mong gusto mo pang malaliman sa Romans 12, then baba mo lang siya, punta ka lang sa Bible, tas yan, search mo lang Romans 12. Okay, then ayan yung ano niya, yung entry, click mo lang yung verse 1. Ito yung mga ibig sabihin. Okay, ganun yung ibig sabihin nitong plan. Tapos after mong basahin, mark as complete mo lang. Okay, then kinabukasan naman ulit dito ka na sa ano, parang topic niya na dito sa hope in God's greatness, ganun. So pwede mo siyang gawin. Then sa search naman, ito, any keyword, like for example, parang follow. Okay, from Genesis to Revelation, andyan yung word na follow. Okay, andyan yung word na parang follow. Then pwede mong i-filter yan. Itong books then translation, ayun yung parang pang filter. Example, yung word na follow nag-appear sa Genesis ng 58. Okay, then yung word na follow naman nag-appear sa Exodus ng 82. Okay, yung appearance ng word na follow. Okay, so pwede mo siyang i-filter. Nali sa Joel ka lang. Ganyan. Then sa translation naman, pwede mong i-filter yung translation na na gusto mo. Uncheck mo na lang to lahat. Then umpisa ka ulit sa bago. Check mo yung mga yung mga translation na gusto mong gamitin. For example, ESV lang. Check mo lang yan, then back mo. Baba mo. Okay. So, since sinasabi ko, kada translation iba-iba, kada Bible translation iba-iba yung word, okay, na parang ina-appear nila. So, or nilalagay nila, like sa Genesis, okay, parang ito lang yung mismong nilagay ng ESV. Okay, but then, 'di ba, 10 dito sa ESV. Tapos kapag nilipat natin sa sample King James, okay, pag binaba mo siya, baba natin. Naging 7 na lang. Kasi nga, lagi mo sinasabi na kada translation talagang iba-iba yung way nila kung paano nila i-interpret yung original na language ng Bible. Okay, so ganun lang siya gamitin. Okay, so ayun, I hope na may natutunan tayo. And then sa setting naman, gayahin nyo na lang tong parang setting ko na to. Okay, so gayahin nyo na lang yan sa phone nyo. Bali, click nyo lang yung 3 dot setting, then gayahin nyo na lang to para di kayo malito rin or maguluhan. Disable ko yung iba dyan kasi parang masyado nang magulo kapag maraming lumalabas. Kaya chinek ko lang yung mga importante. Kaya yung isang bagay na gusto kong i-share sa inyo. So thank you for listening. God bless.